Lechong manok galing Costco ang inalmusal ko ngayon. Ang lalaki ng tipak tapos bubuhusan mo ng toyo mansi. Best combo ever. Masarap talaga siya pero ang napansin ko parang one day lang yung sarap niya. Kinabukasan parang wala na yung magic. Sobrang dry at matigas. Kaya dapat talaga sa lechong manok kainin agad. Half day lang ako sa school ngayon dahil kailangan kong bantayan si Mika. Ito ang school lunch namin ngayon. Basic lang, karne, gulay, kanin at gatas. Wala ka nang iisipin kasi maganda yung pagkabalanse. Isa sa mga teknik ng mga Japanese sa diet ay yung portion nila. Napakarami nilang side dish pero maliliit lang talaga. Pagka uwi ng misis ko ay naalagaan na niya ulit si Mika kaya inumpisan ko ng buuin tong gym equipment. Akyat baba sa stairs, nakakapagod. Sabayan mo pa nung init. Freebie daw to, bigay sa akin nung binilan ko ng gym equipment. Tignan natin kung anong laman. Sana pera yung laman nito, kaya lang medyo mabigat so baka bakal-bakal. So pagbukas ko nakita ko kagad yung mga plates. Ang ganda ng pagkapintura at bagong-bago pa talaga. Maganda tong nakalagay sa case kasi kapag magka-camping ka ng mga mahahabang araw ay magagamit mo to. Ganitong mga gandang lock sa dumbbell yung iniikot kasi secured siya talaga. Pero matrabaho nga lang kapag magpapalit-palit ka ng bigat. Lilinisin ko muna to bago natin install yung bench press. Dahil nasa second floor ako, medyo napapaisip ako na baka bumigay. Pero sana wag naman. Niready ko lang yung mga tools na gagamitin ko sa pagbubuo nito. Kung ano-anong random tools lang pero nagamit ko talaga siya. Yung hex key at saka mga wrench yung pinakagamit na gamit. Akala ko madali lang magbuo nito, pero nakakapagod din pala. Yung pagbubuo nito halos parang isang workout na rin. Medyo mainit dito sa taas pero nung binuksan ko yung bintana, mahangin naman siya. Actually nakakatuwa din magbuo ng mga ganito, para lang naglalaro. Yun nga lang nakakapagod talaga. Nung bata ako naalala ko ang mga binubuo ko, yung mga Tamiya, mga robot. Enjoy na enjoy ko talaga yun, pinag-iipunan ko pa. Nag-break muna ako sa paggawa ng gym dahil may mas urgent na task na dapat tapusin. Ang goal ko kahit makaisang rectangle lang sa isang araw. Kaya sinet up ko na lahat para ready to paint na. Inumpisahan ko muna dun sa mga borders niya para mas madali na lang magpintura after. Syempre wag natin kakalimutan mag-have fun sa mga ginagawa natin. Enjoyin na lang natin ang mga tasks sa buhay dahil wala naman tayong choice. Hindi ako nagva-vandal nung elementary pero ang sarap pala sa feeling. After ko mag-paint, tinuloy ko ulit yung pagbubuo ng gym. Ito na yung mga bloke-bloke na mabibigat. Feeling ko isa ako dun sa mga worker ng pyramid sa Egypt. Nakakapagod pero fulfilling naman kapag may part kang na-accomplish. Habang tumatagal, lalong humihirap yung mga instructions sa pagbuo nito. Pero tinitingnan ko na lang yung picture. Natutuwa talaga ako kasi ang dami na natatarget na muscles. Sobrang pagod ko, hindi ko na muna tinapos to. Bumaba na ako at kumain ng masarap na luto ng misis ko. Broccoli, manok at brown na sarsa. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Ang sarap niya kapag haluan mo ng paminta. Pagkatapos ko mag-dinner, tinuloy ko ulit yung gym kahit konti. Ginawa ko lang yung madadali, yung upuan, yung sandalan, at pati yung harang. At ito, medyo buo na siya. Pero marami pa tayong hindi nagagawa dyan. Okay rin kahit bukas na tumatapos kasi enjoy naman gawin. Nung nag-gym ako dati sa labas, hinayang na hinayang ako kapag hindi ko nasusulit. Kaya at some point, naisip ko mas better na may home gym na lang kaysa magsusubscribe sa labas. Madalas na rason kaya hindi nakakapunta ng gym dahil sa travel time. Imaginein mo yung pagkabangon mo ng kama, nandun na kagad yung gym. Pero minsan kahit may home gym, mahirap pa rin mamotivate kapag mag-isa. Tinapos ko lang lahat ng house chores bago mag-igib. Mag-aalas 10 na pero kailangan namin ng tubig. Isa sa mga natutuwa ko about sa Japan ay yung construction rules nila. Gabi sila nagre-repair para hindi sila maka-obstruct ng traffic. At pagkatapos ko mag-igib ay nag-aral na rin ako ng Japanese. Hindi muna ako nakapag-train ngayong araw dahil half day lang ako sa school. Isa sa mga valuable realization ko sa project na to ay about sa imperfections. Dati may isa lang ako hindi magawa. Feeling ko ayoko nang ituloy. Nire-reset ko or babalikan ko after ilang months. Pero ngayong ini-embrace ko yung imperfection, nararamdaman ko na nagpaprogress talaga ako. The more na natatanggap natin yung imperfections natin, the more na nagiging masaya tayo at fulfilled. At kapag happy tayo, marami tayo na-accomplish. Yun lang. Bye!